Birthday nga pala ng biyanan ko ngayon. Nagre-ready na kami. Pupunta kasi kami sa isang cheese barn. Doon kami magsi-celebrate ng birthday ng aking biyanan. Dito talaga sa ibang bansa, kakaiba yung culture nila sa atin. Bonggahan talaga, may karaoke, may lechon pa. Dito naman, simpleng-simple lang. Hindi sila mahilig magbongga-bongga ng birthday. Magba-brunch lang sila, kumakain lang sa labas. Ito na nga palang ginagawa ko, pag lumalabas ako ng bahay, simpleng makeup lang. Blush on lang, powder at saka konting lipstick. Ayoko kasi ng sobrang makapal yung makeup. Gusto ko simpleng-simple lang. Of course, magpapabango din tayo. Baka mangamoy tayong suka. At of course, gagamit tayo ng tawas para sa ating kilikili. Sobrang init na kasi at nagpapawis na yung kilikili ko. Ang tawas talaga forever na to sa akin. Nadala ko pa dito sa New Zealand. Ito nga palang outfit of the day. Nabihisan ko na nga pala yung kambal, si Ariana at si Georgia, pati na rin si Silas. Pero bago kami aalis, magsasampay muna kami ng labahin, hindi ito ma-skip. Walang salta ang labahin, araw-araw yan. Pagkasapit ng alas 10, nag-drive na si Mister. Pupunta lang kami sa bahay ng aking biyanan muna. Dito kasi kami magmi-meet up bago pupunta sa cafe. Naglalaro nga pala si Ariana, si Georgia sa kanilang pinsan, si Silas din, naglalaro din, busy-busy. Pagkasapit ng alas 11:30, nag-drive ulit kami, pupunta na sa cheese barn, Matatuki. Ito ay 30 minutes lang drive, malapit lang talaga sa town namin. Kung saan kami nakatira, palagi kami pumupunta dito kasi meron silang mga animals na pwedeng i-feed while kumakain kayo, nag-i-enjoy. Yung mga anak nyo naman is nag-i-enjoy din sa paglalaro at pagpipiting ng mga animals. Meron nga pala silang binibenta na parang pellets na pwede mong ibigay o pakain sa mga farm animals. Ito talagang favorite na spot ko kapag pumupunta kami sa Thames. Nag-stop over talaga kami dito at kumakain muna. Si Ariana nga pala ay busy sa paglalaro sa guinea pig. I wanna be her pet. Yeah, your baby. Your baby's hungry. Medyo busy nga pala yung cafe. Alam nyo kasi, holiday na at malapit ng Pasko. Marami ng pamilya ang nagpupunta sa mga probinsya, nagbibiyahe. Especially yung mga taga-Auckland. Nagbibiyahe sila, pupunta sa kanilang pamilya malapit sa beach. Sobrang hilig nila sa beach. Kapag summer dito sa New Zealand, nag-order nga pala kami ng pizza. Hawaiian at saka meat lover ata yung isa. Nasa kabilang table nga pala yung aking biyanan, kumakain din. Kasama ko nga pala yung aking sister-in-law tsaka yung brother-in-law na kapatid ni Mister. Ha? Throw the whole bag. You want something? That's good. You won't like milk. You won't like this? Get the chocolate one, please. I get the chocolate one with the dinosaurs. No, I want. So, bumili nga pala kami ni Mister ng ice cream para sa mga bata. Nag-request kasi, gustong kumain ng ice cream. Ako naman, nag-order ako ng cheesecake. Sobrang sarap talaga. Pagkatapos ay nag-ikot-ikot kami dito sa cheese bar, nakakita nga pala kami ng alpaca. Pagkatapos ay umuwi na kami agad. Tapos na yung lunch. Nakatulog nga pala si Silas sa biyahe. Napagod ata. Pagkatapos ay nag-grocery kami ni Mister at sobrang dami talagang tao sa supermarket. Nagra-rush na naman silang mamili ng mga bagay-bagay. Mag-close lang naman kasi ng isang araw yung supermarket at natataranta ng mga tao dito. Ganito talaga pag Christmas at pag holiday, nagra-rush yung mga tao sa pagsha-shopping. Mister nga pala kumuha ng napakalaking beer. Alam niyo naman, Paskong-Pasko na at it's time to celebrate. Bumili nga pala ako ng ice cream. Sobrang init na kasi, nagre-request na yung mga bata ng pampalamig. Pagkatapos naming mapuno yung trolley ay nagbayad na kami. Nabutas na naman ang aming bulsa. Pagka-uwi ng bahay, nag-arrange agad ng mga pinamili. At pagkasapit ng hapon, hindi ko na malayan, magluluto na naman pala tayo ng hapunan. Nakabili nga pala ako ng napakalaking hipon at lulutuin natin ito. Garlic buttered shrimp. Naghihiwa nga pala ako ng bawang, damihan daw natin. At of course, sa labas tayo magluluto ng hapunan. Nag-volunteer nga pala si Mister na siya na lang magluto ng garlic butter shrimp. So, ang dami-dami nga palang nilagay ko na butter. Sobrang laki na niyan. At of course, sa labas tayo magluluto ng hapunan. Nag-volunteer nga pala si Mister na siya na lang magluto ng garlic butter shrimp. So, ang dami-dami nga palang nilagay ko na butter. Sobrang laki na niyan.
Alam ko palagi ko itong niluluto, garlic buttered shrimp. Pero minsan talaga gustong paulit-ulitin na ulamin ito. Sobrang sarap ba naman? Pagkatapos nating magisa yung garlic sa butter, ilalagay na natin yung napakalaking hipon. Igigisa natin ito hanggang sa magkulay orange na yung ating shrimp. At while nagluluto si Mister, ako naman ay naghihiwa, busy ng parsley. Maglalagay din pala si Mister ng konting paprika, asin at saka pepper. Season natin to of course. Pagkatapos ay haluin na natin, igisa natin for a while. At after few minutes, ayan na, lutong-luto na ang ating garlic butter shrimp. Simpleng-simple lang at napakadali lang lutuin. Maglalagay of course tayo ng herbs, parsley, para naman greenery yung ating dinner tonight. Cheese. So let's eat dinner, guys. Our dinner for tonight is... What's our dinner, my love? Oh. Crunch! Cheese, love. Cheese. Oh, chicken ball or chicken nugget? Which one you like? You're gonna shower after? And we have here prawn. Are you not eating prawn, love? There's no chicken ball. That's one then. I will eat after breakfast. I'm hungry. Let's eat prawn now. Oh, sorry. Nice with rice. Have some cucumber there. So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo at sa susunod naman na vlog. Bye!